Pag-usapan naman natin itong isa pang DDS mga kababayan. Itong si Magalong. Sa mga pahayag nitong si Magalong, mga kababayan, lumalabas na parte din ba ng tukhang itong si Magalong ni Digong, mga kababayan? Yung tukhang ni Digong Duterte. Kapag ganun ang nangyari na gusto rin ito ang nangyayari ng AGK, dapat din ba nakasuhan ito ng ICC, mga kababayan? Lumalabas na ngayon ang tunay na kulay nitong si Benjamin Magalong, sayang, dahil minsan din po ay hinangaan natin ito nung nag-iimbestiga siya doon sa SAP 44. So balit datapwat nagiging iba po ang kanyang linyada, nagiging iba po ang kanyang gustong mga sabihin dahil napapabalita itong si Magalong ay isa rin sa mga nakipagpulong para pababain at pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Nung panahon na yon ay nasa ICI pa siya, hindi pa po siya nagre-resign. Napakasama din ng ugali ng lokong to. Dahil itong si Colonel Kerubin, mga kababayan, ay umamin. Tama, umamin po itong si Colonel Kerubin ng mga pangyayari at naganap. Pangyayari na, naganap pa. Doon sa pagpupulong ng mga retired uniform personnel at nila Magalong at ang iba pa na gusto nilang yayain. Ito, panoorin nyo. Officers na talagang gigil na gigil at gusto na magka-kudeta, parang gano'n. Well, yes. Meron, may gano'n. Yes. In fact, I want to be transparent on some. I was invited to attend yung meeting ng Ternilis MUP. Pero sabi ng PNP, no, wala daw silang nabalitaan na coup or ano tawag dito? Destabilisasyon sa gobyerno. Hindi ko alam kung ginagamit ba ng PNP yung kanilang intel, yung kanilang confidential funds o ano. Yung MUP kasi it stands for Military and Uniform Personnel, diba? Puro generals. Nung patapos na yung usapan nila, well, I just wanted to say my piece kasi tahimik lang. I was just listening. Pero I was allowed ba nung sabi ko, Chairman, before you give your closing remarks, pwede ba? So I said, it seems na Sir Desperado. Salamat Mama Alma Manika pa. Thank you so much. Tayo lahat, no? Naririnig ko lang na kasi parang ang patutunguhan nito, ang gusto niyo drastic yung pagbabago. Pero sa akin, sabi ko, I just want drastic yung pagbabago. Mga kababayan, drastic. Ano ba ibig sabihin ng drastic? Gusto ko makita. Wait lang nga. Drastic na pagbabago. Google. Meron ako minsan talagang hindi alam ng mga drastic meaning. Tagalog ko na nga lang. Marahas na pagbabago. So ibig sabihin, mga kababayan, gusto nila talaga na magkaroon, i-force, diba? Palitan po ang gobyerno natin by force. Yun ang gustong gawin ng mga ng mga tao na to. At kabilang doon sila Magalong, kabilang doon yung sila Pokis at yung iba pa mga retired uniform personnel. To share yung experience ko. Kasi 2 beses po ako nakulong . Di ba, namatay tayo. No? Next year, 70 years old na ako. Wala bang mas bata-bata dito? Di ba? So siya ayaw niya na, di ba? Ayaw niya na. Inimbita ka, parang gusto nila na kasi sabi nga. Ibig sabihin na Attorney Claire, nadala na. Tama? Nadala na siya. Ay, hindi naman siguro sa nadala kasi yung ginawa naman nila noon tawag dito, para sa akin yun ay tagumpay. Successful yung ginawa nila. People are looking ba for a leader na hindi naman sa pero yung pangalan mo isa sa mga lumalabas na wala naman maibato, wala silang ganyan, di ba? Pero parang ang dating ba na ikaw pa rin ba makipag sa akin, baka may mas bata-bata pa dyan. So, for you, tapos ka na doon? Ang maaaring siguro... Sabi ni Diane Quino, GP, pag sure ang naganap at pangyayari. Yung kanina sinabi ko, no? Dumating sa punto na nagmelo tayo, no? You don't see any parang elements ngayon sa nakikita mo
within the military na pwedeng mangyari ulit yung nangyari ng mga panahon ninyo? Wala kang ganun. Wala pa ako Wala ka nakikita nakikita. kasi i-event tinatanong ko yung mga bata na nakakausap din natin. Ang sinasabi naman nila kasi malaki na rin yung benepisyo nila. Na meaning, O kita nyo mga kababayan ha, malaki na rin yung benepisyo nila. Ibig sabihin itong mga junior na ito, tinitingnan nila na maayos naman ang pamumuno ng ating Pangulo. Subalit meron talagang mga di ba, mga tao na ganid, gusto talaga ng marahas, gusto nilang iupo itong sila Sara Duterte. Palagay naman nila, yung iba, yung mga DDS mind, yung mga may criminal mind na yan, palagay kaya nila kapag si Sara Duterte ang inupo nila, titino kaya ang bansa natin? Mga kababayan, sa ganong style na wala naman pong sapat na karanasan ang isang Sara Duterte sa paghawak ng bansa. Ultimo ang Davao ultimo ang Davao. Mga kababayan, sinasabi nila, pinapalabas nila na ito daw ay talagang safest place in Asia. Samantalang makita mo yung logbook, diba? Makita mo yung logbook, may dalawang logbook, ito yung peke, ito yung original. Ang ipapakita, lowest crime rates yung kanan, pero yung kaliwa, yung isa, napakarami pala. At ang matindi pa dito, 30 plus years or 3 decades mga kababayan, mahigit. Hinawakan nila ang Davao, pero anong nangyari? Hindi pa rin naman napababa ang crime rate, hindi pa rin po nalutas ang problema pagdating po dito sa droga. So, wala. Hindi nila, doon pa lang sa maliit na lugar, hindi mo na kayang gampanan ang iyong tungkulin. What more? Diba, na buong bansa na ang iyong hawakan. Pag sila ay against sa'yo, pagpapatayin mo na lang? Yun ang hindi ko maintindihan sa mga DDS kung susugal ba sila, itataya nila itong parang. Pero sometimes, presidente ka, dapat may kamay na bakal. Tingnan nyo. Ito pati si Magalong, no? Sabi ni Magalong, pag presidente ka, dapat may kamay na bakal. Ako, agree ako doon, mga kababayan, na ang presidente dapat may kamay na bakal. Kasi kapag wala kang kamay na bakal, sisinu-sinuhin ka lang at uutu-utuin ka lang at itong mga nasa paligid mo, gagamitin ka lang para gumawa ng kalokohan. Pero mga kababayan, wag muna kayo mag-isip ng masama. Hindi ako pabor kay Magalong kasi may dagdag pa dyan. Yung sinasabi niya na pabor na yung kamay na bakal ay meron palang ibang ibig sabihin. Ano ang ibang ibig sabihin nitong si Magalong, mga kababayan, na sinasabi niyang kamay na bakal na dapat meron ang isang presidente? Ito, pakinggan natin itong pahayag. That you so love? Alam mo, every time I meet with uniformed personnel, I feel so comfortable. Wow. Being with people of my own kind. Alam mo kasi yung transformation journey ng Philippine National Police, it's a rough journey. It will always be ups and downs, up and down. I've been the transformation head of the PNP for 2 years. So nakita ko yan na ganun talagang transformation And it's something very strategic. You cannot do it in a matter of 5 years, 10 years. It's beyond administration. Nasasaktan ka ba sa mga lumalabas ngayon? Kung minsan, nasasaktan ako na bakit ganito na yung mga pulis. Lalo na pag inaatake yung mga pulis, nasasaktan ako. So, ina-explain ko sa kanila, ano ba yung sitwasyon? Because I know there are a lot of good policemen. We have more policemen, for that matter, that have good intentions. Kaya lang, nasisira lang ng mga
may mga bad eggs. So when it was said that there is a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP, ikaw ba ay may pagtanggap na totoo naman talaga tong nangyayari o may galit din kung bakit humantong sa ganito? Well, alam mo, nakikita ko yan lalo na nung pag-imbestiga namin doon sa, di ba, we were part of the 5-man committee that evaluated yung resignation and we saw the flaws. Nakita rin namin yung indiscretions ng many of our senior officers, especially generals. Ang problema dito, mga ka-GP, yun nga sa 5-man committee na nangyari noon, nakita nila na dito mismo sa PNP, maraming problema. Dito sa PNP, sila mismo yung nagiging protector ng droga, sila rin yung mga nagbebenta ng droga. 'Di ba? Mga kababayan, marami. Pero nagkaroon ng investigasyon regarding that matter. Pagkatapos ng ilang taon, 2023 yata yun, 2025 ngayon, nung nakaraang mga ilang buwan lamang, itong sila Police Master Sergeant Mayo ay napawalang sala dahil sa technicality. Itong si Magalong, ang gusto niyang sabihin dito, ang may problema mga pulis daw. Mga pulis daw. Pero gusto niyang sabihin, ang pagpapatupad naman yan ay nanggagaling kung ano po ang ugali daw ng isang leader. Kung paano siya magpatakbo, mga kababayan. Ano siya yung kumbaga parang twist-twist. Baliktaran, AC/DC ba? Papurihin niya si ganito, babawihin niya sa ganyan. Tapos mga kababayan, basta pagdating sa Duterte, wala siyang masamang tinapay. Ganun lang. Hindi niya po kinukundi na puro implementation ng mali, 'di ba? Especially your judgment call. Kung ganito yung sitwasyon, minsan mali-mali yung desisyon. But alam mo, Carmina, the way I see it is, it's all about leadership. The way I see it, it's all about leadership. Sabi niya ganoon. Ito na, nagsisimula na si Magalong. Alam niyo na, na-content ko na last year. Pero syempre, ulitin natin to It's all about leadership. It is the leader that actually, to me, it is the leader that influences the behavior and the mindset of the people in the organization. So when it was Duterte at the helm and when he emboldened the police officers and when all these abuses on human rights happened, do you attribute that to Duterte? Well, very strong kasi ang personality ni President Duterte noon. And during that time din kasi parang hopeless na rin ang situation na you file a case, patapos madidismiss lang. Ayun! Lumabas ang totoo ngayon. Very strong daw yung personality ni Duterte, tas hopeless na, mga kababayan. So, ibig sabihin, pag hopeless na, kailangan ng kamay na bakal at kailangan ng patay-patay. Ganun ba yon? Again. Ulitin natin. Paano, mga kababayan, saan na ngayon pumapasok? Di ba sabi nila, sabi mo, Magalong, ikaw ay isang pulis. At ang isang pulis, kayo ay sumusunod sa ating konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, mga kababayan, huwag nating ilagay ang batas sa ating mga kamay. So, nasan na yun ngayon? Nasan na rin yung nakalagay sa Bill of Rights? Diba? Ang liwaliwanag doon sa Bill of Rights na nakalagay, mga kababayan. Kailangan pa ba natin na banggitin yung tungkol sa Bill of Rights? Diba? No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process. Diyos ko. Tama ba yung sinasabi ko dito? Baka magkamali ako Pero tama naman ako diyan. Ayan mga kababayan. Kay kasi, personality daw. Strong personality
siya ang nakakapag-impluwensya dito sa ano natin sa mga uniform personnel. Iba lang talaga yung gusto mo, Magalong. Yung gusto mo yung tipong patay kung patay dahil hopeless na sabi mo. So pag hopeless ka na, okay lang pumatay. Kasi sabi mong ganun, nakakainis kasi tingnan Pero mo, kinasuhan mo, hinuli mo, tapos magugulat ka, makakalaya. So para hindi makalaya, ano na lang natin, barilin na lang natin sa ulo. 6 feet below the ground. Mga kababayan, dapat din siguro itong si Magalong isama natin sa ICC. Mukhang patronage din po siya ng tukhang ng extrajudicial killings Base sa kanyang maestro po, lakabsat sa'yo. Base po sa kanyang mga binibitawang mga pahayag, talagang siya po ay talagang rin noon tagasunod. Follower din ng extrajudicial killings. Talagang pumapayag siya, sige, patayin na lang natin, total. Kaysa makatakas pa ito. Parang yung gusto ni Digong Duterte dati na may binabanggit siya, kaysa naman uhulihin natin yan, pakakainin mo pa yan. 'Di ba? Tapos gagastos pa ang gobyerno dyan. At least kung gumastos ang gobyerno, pagpatay na, isang gastusan na lang. Yun ang gusto niyang sabihin 'Di ba? Parang gusto niya sundin yung sinasabi ni Digong Duterte na kaysa makalaya pa tong mga to, patayin na natin, hindi pa tayo gagastos ng malaki. Ko lang balikan ko lang ng konti. We're part of the 5-man committee that evaluated yung resignation and we saw the flaws. Nakita rin namin yung indiscretions ng many of our senior officers, especially generals, especially their judgment call. Kung ganito yung sitwasyon, minsan mali-mali yung desisyon. But, alam mo, Carmina, the way I see it is, it's all about leadership. Okay. Ito, tigilan muna natin. Teka lang, nung naging 5-man committee ka, tapos mga pulis, okay, eto mga kababayan, ito yung isang point na hindi ata na puntahan ni Attorney Claire kasi napanood ko yung video niya. Naging 5-man team, 5-man committee rather. Tapos nakita nyo yung pagkukulang ng mga kapulisan natin. At nakita ninyo na sobrang naging garapal, naging sobra, at itong mga pulis na to ay talagang hindi mo na kayang kumbaga hawakan. Mga kababayan, nung time na yon, kauupo lang ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Nung gusto nilang linisin ang hanay ng mga kapulisan. So, kung tatanungin ka, Magalong, isa bagay, hindi ka naman talaga sasagot, 'di ba? Ang anuhin na lang natin, kanino nang galing? Transition yun Transition from former President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. So therefore, yung mga pulis na yon galing pa sa katarantaduhan ng nakaraang administrasyon. But it appears to us, mga kababayan, hanggang dun ka lang. Hanggang dun ka lang na itong mga to ay talamak na. Itong mga to ay talagang sila na yung protector ng droga. Sila na yung nagpapakalat ng droga. Bakit wala ka man lang sinabi na pwedeng ayusin ito or a way para maayos at magkaroon ng kaayusan itong mga kapulisan natin at hindi mo rin kinundina yung nakaraang administrasyon by sabi mo, di ba? Ito ay influence ng isang strong personality na presidente. So ibig sabihin ba yung pagiging siraulo ng mga yon, yung pagiging tarantado, yung pagiging protector at pagiging tagapagkalat ng ipinagbabawal na gamot dahil sa impluwensya ng strong personality na presidente mo? Kasi parang ang lagay sa akin, lahat papuri ka kay Duterte, samantalang sa kanila nang galing yung gusot
Kaya nga kayo naglinis ng pulisya eh. 'Di ba kasama nyo pa sila Abalos dyan nung time na yon. O tapos, ang siste, hanga ka pa rin. Buiset. It is the leader that actually, to me, it is the leader that influences the behavior and the mindset of the people in the organization. Oo. So when it was Duterte at the helm, and when he emboldened the police officers, and when all these abuses on human rights happened, do you attribute that to Duterte? Well, very strong kasi ang personality ni President Duterte noon, ano? And during that time din kasi parang hopeless na rin ang situation na you file a case, tapos madi-dismiss lang, no? Okay, so maliwanag. Ganito ang ugali ni Magalong. Mga kababayan, hindi pala dapat ito maging pulis. Hindi dapat maging officer at hindi po dapat maging tawag dito, isang wala sa dapat sa sa serbisyo publiko. Hindi dapat maging mayor to. Kasi ito, tipong kapag galit sa ito at may ginawa kang kalokohan, 'di ba? Ipatotodas ka na lang din ito. Kasi ayaw kanya makita sa labas. Paano naman yung halimbawa, katulad ng mga nagnakaw lang ng mangga o kaya naman ay napilitan lang silang magnakaw because may nag-uutos sa kanila, Magalong. Bigla mo nakita dun sa daanan. Bisit to kauhuli ko lang dito magnanakaw ito pumapatay din to ng tao Pero hindi mo alam na kaya pumatay yun dahil merong nanggigipit sa kanya o kaya naman may nananakot sa kanya. Kung hindi mo papatayin yun, ikaw ang papatay namin or yung pamilya mo. 'Di ba? Ang kay Magalong, pag nakita kanya na nailabas ka or nakalabas ka, nakalaya ka, babalikan ka. Alam mo na itong tao na to involved sa drugs, tapos malalaman mo, magugulat ka lang na na-dismiss. Paano na-dismiss? Because of this, frustrations then you... Okay. Ang problema, if you see someone na nakalaya, na involved sa drugs, nakalaya, hindi yung tao ang sisisihin mo. 'Di ba? Hindi yung tao ang sisisihin mo. Ang sisihin mo, yung mga tao na nasa gobyerno during Duterte time na nababayaran, na under the table, yun ang sisihin mo. Or yung mga tao na nadyan sa judiciary, pero mga kababayan, tumatanggap ng lagay. Bakit masisisihin yung tao? Although yung tao, kasi may rights naman siya na mag-bail, mga kababayan, o kaya naman ay ipagtanggol yung kanyang sarili. 'Di ba? Pero kung walang tao na mga nababayaran, siguro kung involved talaga sa drugs at ang inyong mga dokumento ay talagang matibay, palagay ko naman hindi yun makakalaya. Not unless may under the table. End up looking for a quick solution, no? But only to find out from a strategic standpoint, hindi na rin tama. Kasi it's not actually sustainable. And at the same time, later on, magkakaroon ng backlash. And that's precisely what happened. No? Nalaman yung mga ibang katotohanan na mali-mali yung execution. Ay, ayun. Nakita ko na. Mga kababayan, nagkaroon ng backslash. Tapos, kasi mali-mali yung execution. Perfect si Duterte dahil siya ang nagdi-deliver, siya ang mga kababayan, dahil sa kanyang strong personality, siya yung nagde-design, pero sa execution, doon ang mali. Sabi niya, ayop talaga. Matindi rin ito. Basta Duterte talaga. Magkano kaya natanggap mo, Mayor Magalong, during Duterte time? Hindi, nagtatanong lang nakatanggap ka ba sa mga Duterte nung panahon na yon? Kasi sobrang himod puwet Yari ka! Alam mo na mali yung execution. So, sinong sisisihin? Mga kababayan, huwag mo sabihin, mali ang execution, police ang sisisihin. Siyempre, ang dapat mong sisihin kung sino ang nag-implement ng kautosan na yon. 'Di ba? Dahil nga nag-implement sila ng kautosan,
naglagay pa sila ng reward na kung saan natitrigger yung mga pulis. Lalong-lalo na yung mga iskalawag na mga pulis, yung mga gumagawa ng masama na mga pulis. Ang gagawin nila, para magkapera tayo, pag hinuli natin to, patayin na natin. Diba? Anak ng baka. Mali yung mga reports. Talagang merong mga intentional na mga ginawang pagpatay. Meron ding mga listing of certain people na nilagay sa watch list na hindi naman dapat nilagay. Okay, tamo, alam pala niya. Pero Mayor Magalong, bakit hindi ka Just salamat bakit hindi mo kinundi na? Ba't nung panahon na yun, alam mo pala? And I believe, during that time, you were tawag dito, mga kababayan, member siya ng CIDG during that time eh. Tama ba ako? Kung hindi ako nagkakamali CIDG itong si Magalong noon eh. Teka lang Para ano lang ako. Kailan naging Ayan mga kababayan, nakalagay dito Benjamin Benji Bañez Magalong is a Filipino politician and retired police officer serving as the mayor of Baguio since 2019 before entering politics. He served in the Philippine Constabulary and Philippine National Police. Tapos nang siya po ay naging Regional Police Office ng CIDG and Directorate to Investigate and Detective Management or DIDM. Teka lang. Medyo magulo Teka lang, magulo. Magulo. Kailan ba talaga to? 2019. Assured Mayor. Hindi malinaw dito pero it was part of nakalagay dito mga kababayan, Deputy Chief Operation of the Philippine National Police. Pero hindi niya po kinundi na. Hindi niya kinundi na yung yung sinasabi niya kanina na mali-mali, na merong mga pangalan na tapos na inilagay doon sa watchlist, tapos mga pinagpapatay. Hindi niya yung kinundi na. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Bakit nung panahon ni Digong Duterte hindi mo yun sinasabi? 'Di ba, Jazz? Salamat Jazz sa pag-share ng blessing Dami naman yan, Jazz. Thank you so much. Because of, political rivalry. Yeah. So, ang dami rin, naabuso rin. And that's the reason why. Kita mo, political rivalry, nilalagay lang yung pangalan doon sa watchlist. Para mapatay, para yung tipong kalaban nila, hindi na manalo. Siyempre, mananalo pa ba yun kung mapapatay na? Pero, mga kababayan, alam niya yun, pero wala po siyang ginawa. Nakakalungkot na nangyari yun. Pero, part of history is something we have to learn from it. Nagamit ba ang PNP? Nagamit. Nagamit under Duterte's watch? Yes, admittedly nagamit. Alam ko naman yung intention ng ating presidente noon. Malinis ang kanyang intention. Pero, unfortunately, during the execution, talagang ang daming mali. Mayor, parang klarong-klaro na you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that you can trust. Ang dami daw mali. Ang daming mali, pero perfect si Duterte. Pulis lang ang mali. Trust and stand with shoulder to shoulder. Pero
Yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. Never. I don't regret supporting him. I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa Davao noon. And he was very supportive. He was very genuine. When I became mayor, very genuine din yung the way he deals. Okay. Nagets ko na. 2019, mayor na siya, si Mayor Magalong. Mga kababayan, pero alam niya na nung panahon na yon, merong katiwalian na nangyayari, merong mga patayan na nagagamit ang mga pulis at nailalagay yung mga pangalan ng mga kalaban nila sa politika sa watchlist. Pero mga kababayan, hindi po niya yon pinapansin. Ngayon lang siya nagsasalita. Hindi niya yon pinapansin kasi si Rodrigo Roa Duterte ang presidente na hinahangaan niya. Selective. Okay? Si Rodrigo Duterte, hinahangaan niya, pabor na pabor siya, talagang saludong-saludo siya, walang mali, perfect talaga si Digong Duterte. Pero umaamin siya na may mga patayan, may mga maling mga pangalan, may mga maling datos. Lahat 'yon hindi kasalanan ni Duterte, kasalanan lang ng mga pulis. Hamag na 'yan. Jing Calizo, nakita ko na. Nandito sa isang 2019 siya naging mayor na. Pero 2013 to 2015 dito nakalagay dito sa Wikipedia. Nakita ko nga. Tapos meron pa siya dito mga directorate. Director of the Directorate for Investigation and Detective Management. July 11, 2025 and July 1st, 2016. So ibig sabihin talagang nandun lang siya sa circle lang din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, sa makatuwid, kahit anong gawin ni Duterte, lahat yun perfect sa kanya. Kahit lumalabas na alam niya na mayroong mga kalokohan, maraming mali sa PNP, pero pinili niya na manahimik kasi perfect si Duterte. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Mary Jane, correct, tahimik siya noon, Duterte nga yan eh. Oo. Sabi ni Kokoy, yumaman yan kay Duterte. Palagay ko nakikiisa po ako kay Kokoy, yumaman ito, nagkapera ito dahil sa Duterte. Kaya naman pala very DDS mindset, a red flag. Ew, bakit ngayon lang niya sinasabi na may mali? Parang si Sara din, di ba? Parang si Sara din. During the time of her father, mga kababayan, nagpa-imbestiga daw doon sa corruption sa DepEd. Pero, ginamit pa daw yung confidential funds. 'Di ba? Pero mga kababayan, ngayon lang niya sinasabi kasi tatay niya ang involved eh. Involved din si Saldico. Ngayon na nagsalita siya, si Saldico ang yung SunWest connected sa tatay niya. Di parang nilaglag niya yung tatay niya. Sa sobrang epal. Ay nako, mga kababayan, ganyan talaga. Mga DDS, selective lang po sila, gusto nila investigasyon dito lang. Sa pino-point out ko nga kanina inimbestigahan niyo yung mga pulis, courtesy resignation. You were the part of the 5-man team, mga kababayan, or 5-man committee. Nakita nyo yun, na may mga problema na yung mga pulis. Pero nagsalita ka ba? That those policemen, mga kababayan, nagkaroon sila ng mga ugali na yun because itong mga ito ay nanggaling pa doon sa dating administrasyon. Pero wala po siyang binabanggit na ganun kasi ayaw niyang masiraan yung paborito niyang presidente. Ay, nako, Magalong.
hindi ako nagtataka. Yung mga usap-usapan na ikaw ay napangakuan, 'di ba? Ikaw ay napangakuan na mamuno doon sa hunta at ikaw muna ang gagawin nilang pinuno. Habang hindi pa itinatalaga itong si Sara Lustay. Dapat dito ipakulong din. Kaya mo at least alam na namin ngayon na ang isang Mayor Magalong ay hindi rin pwedeng pagkatiwalaan. Tama yan, tirahin mo ng tirahin ito, Atty. Claire, basagin mo ng basagin. People of Baguio, ay na bahala dito. Huwag nyo nang huwag nyo nang iboto, DDS to. Anyway guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang atin pong teleserye. Ang atin pong live streaming ngayong gabi. At magkita-kita po muli tayo. Medyo wala na yung amoy, no? Yung nagpa-spray kasi ako ng ipis dito. Yung nakikita nyo, di ba, pag nagla-live ako dito, meron ako tinatapik na mga ipis na yung maliliit German cockroach. Grabe, talagang matitindi. Nangaasar pa kapag hindi mo mahuli. Bye-bye guys. See you. Bye. Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan. Huwag matakot, huwag panghinaan. Sa hamon ng buhay, tayo'y lumaban. Pag-ibig sa bayan, sa puso'y ilaganap. Tugot pawis aking handang iharap. Go Philippines, bayan kong mahal. Sa iyong buhay ko ay iaalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Sa liwanag mo, o Diyos, ako'y nagising. Pag-ibig mo sa bayan, walang kahambing. Sa bawat sugat, ikaw ang naghihilom. Pag-asa at lakas, sa'yo tutugong. Yeah, go Philippines, taas noo, di pabubuwag. Kasaysayan natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabihag. Sa puso may tapang, di kayang bilhin. Paninindigan sa tama titindig. Kalayaan, katotohanan, ating sigaw. Go Philippines, di kailan maluluhod sa daya takot. Go Philippines!